Ataw na mga balita at impormasyon, dos por dos. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na dos por dos. Itinaas na ng gobyerno ng Pilipinas sa Alert Level 2 ang sitwasyon sa Israel habang sinimula na ring tukuyin ang mga ruta kung saan maaaring lumabas ang mga Pinoy sa gagawing repatriation o evacuation mission sa Gaza. Bagamat umabot na sa 5 araw ang giyera sa pagitan ng puwersa ng Israel at mga teroristang Hamas, sinabi ng Marcos administration na hindi pa ipatutupad ang mandatory repatriation kahit merong 2 Pinoy ang nakumpirmang namatay. Habang nasa verification process pa ang posibilidad na may 3 Pilipino ang nasawi. Kabilang sa namatay ang 42 taong gulang na lalaking may asawa mula Pampanga at ang 36 anyos na Pinay na bagong kasalamang mula sa Pangasinan. Samantala, umaabot na sa halos 100 OFW sa Gaza ang humiling ng repatriation dahil sa panganib sa kanilang kaligtasan sa harap ng tumitinding digmaan doon. Isyu ng bayan, katotohanan, dos por dos. Maitim ang balat, magtago ka na. Dos por dos, si Jerry at si Anthony. Narito na, dos por dos. Hahataw ng todo, urado ka. Dos por dos, ang katotohanan. Dala nila, dos por dos. Walang sinasamba pali, maniwala ka. Dos por dos, hahataw ng husto, tol. Umasa ka, dos por dos. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 ngayong araw na ito ng Friday! Yuhuu! Kumusta po kayo? Mga tagapanood natin sa DZRH Television, sa Facebook at YouTube. Ayan, at syempre ang mga tagapakinig natin sa DZRH 666 sa inyong talapihitan. Doon po sa mga nagtatanong. Marami pa rin ang nakakahiligan talaga at ang nakahiligan transistor radio. Totoo yan, kumbachero. Gusto ko sanang liwanagin sa mga nanonood sa atin sa social media at pati sa telebisyon na magkaiba po ang komersyal ng radyo at TV. Baka nabubusit. Sabi dong ibang nagme-message sa atin, kumbachero. Sabi niyo, ang daming komersyal, wala namang komersyal. Hindi po, magkaiba po yung komersyal sa telebisyon at iba po yung yung komersyal sa radyo. Ayan, yung sa radyo ang marami. Yun ang marami. Yun ang marami. Kaya yung mga nakikinig sa atin sa pamamagitan ng radyo o transistor radio man yan, enjoy lang. At habang kapag nagko-commercial naman ho, nagkakahuntahan naman ho kami dito ni Kumbachero. Ang dami naming napag-uusapan. Kaya lang hindi nyo naririnig. Hindi nyo naririnig. At maraming gumagawa ng ganyan, Kumbachero. Yung bang kahit na nag-iisa sa bahay, kapag meron kang nakabukas na radyo doon, para kang may kasama sa bahay. Totoo. Ganun ho yun. Alam mo ba, Kumbachero, na total nabanggit mo yan, malapit na rin naman yung long weekend. Uy, long weekend. Malapit na sa October 29, 30. Deklara na nating holiday kahit hindi pa. Yung 31. Saka November 1. Haba niyan. Ang haba niyan. Ang haba niyan, kumbachero. Mag-uumpisa yan ng 28. Next week na pala yan, ano? Hindi. Tinignan ko tuloy bigla yung kalendaryo. Excited? Alam mo ba, kumbachero, na meron tayo mga kababayan
Sana hindi na nakikinig ang mga akyat bahay Oo. na ang ginagawa, nakabukas ang radyo pag aalis. Ayan. Huwag niyo ikukwento sa Huwag niyo ikukwento sa iba, ha? Sa mga kriminal 'yan, ha? Huwag niyo kukwento. Sana tulog pa ang mga kriminal. Yun ang ginagawa para lang yung banggit mo kanina, may kahuntahan siyang radyo. Parang ito ha, may mga tao kasing hindi mapirmi ng bahay. Yung bang inip na inip. Totoo. Inip, Kung ano-ano binubutinting. inip na inip sa Paano, bahay. Inip na inip sa bahay. Hindi mapirmis ng bahay. Yung bang ilang oras pa lang na nasa bahay, lalabas na ulit. Lalabas, oo. Oo, hindi mapakali Hindi sa sariling mapakali, bahay. hindi Ayaw ko kung bakit may mga ganun, May mga ganun talaga. Ako naman, gusto ko nasa bahay. Ay, pareho tayo. Oo. Ako gusto ko sa bahay. Kasi alam niyo, ang bahay, yan dyan yung peace Oo, peace and quiet. Maliban na lang kung binubunga ka ng misis mo. Saan ka na naman galing kagabi? Meron akong kilala Meron akong kilala. At napuri pa nga. Alas 5 pa lang ng umaga, umaalis na ng bahay. Umaalis ng bahay. At wala pang alas 6, nasa opisina na siya. Parang kilala ko yan. Sabi, aba, ang galing niyo naman, bossing. Ikaw, mayaman ba yan? Mayaman yan? ikaw anya ang modelo. Modelong kahit na sa kalagayan, sa estado ng buhay mo ganyan, hindi mo binabago kung ano yung nakasanayan talaga. At alas 5 pa lang wala na sa bahay. Wala na sa bahay. At late Ibig sabihin, maagang gumising pa yon sa alas 5. At late na siyang umuwi. Talagang umuwi. kumakayod ng usos trabaho. Napakasipag niyo naman po. Bakit po ba naman ganyan kayo, Ginoo? Ginoo. Huwag nang banggitin yung pangalan. Hindi na ho ba kayo, hindi pa ba kayo nagsasawa sa bunga ng inyong paghihirap mula ng inyong kabataan? Actually, kaya ako umaalis na maaga sa bahay dahil gusto kong totok na si mother. Nakikinig si mother. Kasi gustong-gusto kong makaalis na sa bahay habang tulog pa tong si Mrs. Kasi bubunga na naman ako nito. Ay, nako. Yan tip yan doon sa mga inip sa kanilang mga bahay. Subukan lang ninyo. Subukan nyo. Kumuha lang kayo ng kahit na transistor radio dyan para mahina lang sa konsumo. Pwedeng baterya lang yan. Yes. O kaya naman television, lalo na kung may cable naman kayo. Yes. Halimbawa, kung ang cable nyo ay Sky Cable, sa 129. 129. Kung signal. Ang signal naman, doon tayo sa Channel 18. Channel 18. Ay sigurado, hindi na kayo maiinip sa inyong mga bahay kahit kayo'y nag-iisa. At ang totoo, kapag ka nga nasa loob kayo ng bahay, nabanggit ko kanina, marami kang mabubuting-ting yung sinasabing wala akong magawa sa bahay. Nako, hindi totoo yun. Hindi totoo yan. Lumingo ka na sa kusina mo, kaya yung pinagkainan mo lang, nandyan, nakatambak iniipis na Mag-urong ka lang ng iyong mga pinagkainan. Tsaka hindi totoo yun talaga, kumbachero. Marami at marami. Kulang nga ang maghapon mo. Kulang ang oras mo kapag ang pag-uusapan ay sa dami ng magagawa sa inyong mga bahay. So, kaya yan dito sa atin. Kung halimbawa maaga kayong nagising. Yes. Yung lalo na yung mga may edar na. Maaga kayong magising. Kuya Els Bartolome. Kuya Els, mapapakinggan mo na si Romel Puertes at saka si Kisa Sabso. Ano oras yun? Alas 2 pa lang ng madaling. Napaka. Tama ba, Kises? Di ba? Alas 3 pala. Alas 3 pa lang ng madaling araw. Bubungangaan ka na ng mga magagandang mga balita. Siyempre, updated ka. Yun ang sinasabi natin, mga kababayan. Hindi po pwedeng magtamad-tamaran tayo. Pagka may kausap ka, pagka may kausap kang radyo, at sumasali-sali ka pa sa talakayan. Halimbawa, nagkasagutan si Romel tsaka si Kises, sasali ka, oo nga. Ito naman si Romel, sabi mo, ito si Romel, ba't ba ganyan yan? Napaka mapagpatol. Jerry Bob at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. At doon po sa mga maaga ring gumigising pag Sabado,
Alas Ayan, 2 ng madaling oo. araw naman, mga kababayan. Alas 2 po ng umaga pa lang ay magigising na Oo. ang inyong mga damdamin. Yun, tama kumbachero, mapupukaw ang inyong mga damdamin at damdamin. magigising ang Magigising. lahat ng natutulog sa inyong mga katawan, sa buong katawan. Dahil makakarinig po kayo ng mga kalaswaan. hindi pala makakarinig kayo ng mga bagay na may kinalaman sa magandang pagsasama ng mag-asawa. Paano Diba? ba magtatagal? Paano ba mapapanatili ang lagablab ng damdamin. pagtitinginan ng mag-asawa? Yung bang tipo pag nakita mo pala yung misis mo, gusto mo nang kuyumusin ng halik. Ayan, ayan. Samantalang 10 taon o 20 taon, 30 taon na kayong magkasama. Parang si mother natin. Si mother Manu, nga, yung anchor ng palatuntunan yun. Ano pa pangalan ulit na palatuntunan? Ang palatuntunang malaswa. parang ST film yan. Itinatampok ang bagong sibol mula sa lalawigan ng Cavite. Ayan, Malu Cabral. Malu. Bulacan. Itinatampok mula sa lalawigan ng magagandang dalaga. Ayun, Malu Cabral. Ang bagong talent ng DZRH mula sa dating programang Zimatar. Isyu ng bayan, katotohanan, 2 Ay, gawin nating magaan ang ating talakayan. Halimbawa, dito sa araw na to, ang daming mga balita. May malulungkot na balita. May maganda. Halimbawa, yung pong whistleblower natin sa LTFRB. Bumawi. Sabi niya, joke. Parang ganun ang dating Parang ganun ang dating. Pwede ba natin makausap yan, Mother? Si Jeff Gallios. Gallios Tumbado. Tumbado. Sana makausap natin si Jeff Tumbado. Bakit ba't siya nagsimula ng ganun, tapos biglang babawi siya? Oo, kasi ang tanong natin doon, kumbachero, ano tong sinasabi mong nabigla ka lang? O unintentional? Ang totoo po nun, tatapatin ko kayo, ilang linggo na akong mini-message ni Jeff Oo. At meron siyang sinasabing exclusive, papuputukin. Expose niya. Expose niya. Ibig sabihin, pinag-isipan to, kumbachero. Hindi naman siguro siya mahina para hindi niya ma-anticipate ang consequences of his actions. Hindi siya po ba? Naman ay taong may pinag-aralan. May isip. Para maging head executive assistant siya, aka Bagman, di umano ni Chairman Teofilo Guadis. Tapos ngayon sasabihin niyang unintentional, etc. At nag-a-apologize. Pero we respect his decision. Siguro nga nung ganun pala kalaki yung ginawa niya. Ang tindi niya at matatapos ba dito yan sa ganun lang? Sa pagbawi na ganun. Paano yung mga nakaladkad na mga opisyal? Halimbawa si Chairman Guadis at pati si DOTR Secretary, ang malinis na pangalan ni Secretary Jimmy Bautista inakaladkad pa rito. Nabahiran. Tayo dito, bagamat may mga pinupuna tayo sa DOTR, kailanman hindi tayo nagsabing si Secretary Bautista ay masasangkot sa katiwalian sapagkat kilala natin tong taon to. Kilala natin yan. Personally, kilala natin si Secretary Bautista na masisilaw pa ba sa pera yan? Sa totoo lang, wag naman magtatapos si Secretary. He is already in his twilight of his career. Hindi ba? Siguro sa dami na rin ng ipinagsilbi niyan, disenteng tao. Sa matataas na posisyon sa mga malalaking kumpanya, pribadong kumpanya. Pagdating sa ganun, kaya nga nung huli ko nakausap si Jeff, nung Lunes ba yun? Nung Lunes yung kinukwento ko sa'yo. Napagalitan ko pa si Jeff Sabi ko, kung hindi mo naman wala kang personal knowledge, hindi ka dapat nagsasasalita ng dahil lilitaw na hearsay lang yun. Kasi nga, bukod doon sa pagbibintang niya na ginawa nung una kay Chairman Guadis, sinundan niya pa ito na meron daw mga opisyal pa sa DOTR na sangkot din doon sa katiwalian na yun. Ang problema. Kaya tayo nananawagan sa mga matatapang na lumabas kagaya nito. Kung ang intensyon po ninyo ay mag-expose, walang problema. Walang problema. Kaya lang ngayon
lumilito. May mga nagsasalita pa laban sa kanya. Oo. Ang Yun nga. binibigyan daw siya. Talaga? Oo. Paano yun? Oo. Paano nga yun? May mga transport groups na nagsabi, yan ang, sa kanya namin inaabot eh. Ayun. Siya ang humihingi sa amin. Yun, nako, nanang ko po. Nako po, inang. Naku po, patay tayo dyan. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja, Dos por Dos! Dos por Dos! At hindi lang yan. Hindi lang yan ang magandang balita, kumbachero. Dahil sabi mo, light lang tayo ngayon. Light lang tayo. Ito nga, gandang balita. Diyan ho sa Department of Agriculture, tinukoy na yung mga opisyal na sangkot sa smuggling ng sibuyas. Aba. Pinangalanan na. Aba. Kumbachero. Kaya tama pala yung sinabi ni Buma, ni Mike. Oo. Nung araw kasi, ayaw pang pangalanan ni Secretary Boying Remulla. Oo. Pero sabi niya, hindi ko kayo tatantanan. Ayun na. Pinangalanan na. Pinangalanan na. Abangan nyo ho kung sino itong mga opisyal ng Department of Agriculture na tinukoy na sangkot hindi lamang sa smuggling ng sibuyas, kundi pati sa hoarding ng sibuyas. Naku po, nanang ko po. Oras po natin, Achi, ahinga, Mr. Jalom Tan, Lakyam Chapwehun, 6:18 ng umaga, ACS Balita. Susunod na! This time check is brought to you by At may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita, ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja, ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. 6:24, narito na ang ating ACS Headlines. Apat na batikang mamamahayag ng MBC DZRH itinanghal na outstanding broadcaster. Pangulong Bongbong Marcos nalungkot pagpatay ng Hamas militant sa 2 Pinoy sa Israel, kinundina. Presyo ng krudo sa world market muling tumaas habang nagpapatuloy ang gyera sa Israel. 3 opisyal ng Department of Agriculture na sangkot umano sa onion smuggling, pinangalanan na ng Department of Justice. Manila International Airport muling binulabog ng bomb threat. At 10 training personnel ng Philippine Coast Guard sinibak sa aligasyon ng korupsyon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baja. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang... ACS Balita. Sa ating mga balita, muling kinilalang outstanding broadcaster ngayong taon ang 4 na batikang mamamahayag. Batikan ba yan talaga yung mga yan? Puro batik-batik yan. Batik. Ano ba yan? Mga batik-batik ba yan? DZRH. Pinarangalan sa 5th National Convention of the Rank and File Employees of the Public Attorney's Office, sina Lakay Dea Macalma, Jerry Baja, Angelo Palmones, Ayan. Anthony Taberna kasama. Kasama rin. Kasama. Tamo naman, no? Ayan. Yun. Pakaway-kaway pa. Siyempre. Alam mo na, high fans. Ginawaran po ng plake ng pagkilala. Hindi lang, meron pa isa. Meron ng plake, meron pang tore. Ayan, kita nyo? Yung napakagandang tropeyo ng Public Attorney's Napakaganda, Office. Ginawaran ng plake at tropeyo ng pagkilala ang mga DZRH broadcasters dahil sa kahusayan. Mother, parang inikilabutan kami din eh. Parang tulad niya, napakakinis ni Coque.
parang nakakahiya naman, Mother. Pinabasa mo pa sa amin to. Pwede ba sa iba mo na ipabasa to? At yan po ang kabuuan ng balitang ito. Pero binabati din natin si Kabayang Noli de Yes, Castro na nakasama natin diyan kahapon. Kabayan! Magandang umaga, Kabayan! Kabayan! Ayan, si Kabayang Noli de Castro. Thank you Congratulations. sa Public Attorney's Office sa pagkilalang ito. Lalo na sa kanilang ever vibrant, ever energetic na chief, si Attorney Persida Acosta. Hindi, pero totoo, kumbachero, na bago ang pagtingin ng tao sa PAW. Dati abogado di pa amin ang tawag diyan. Aminin mo na. Alan. Di ba, sabi nila pagka PAW, naku, paaminin ka lang yan, yari ka. Kaya niloloko pang ampaw, sabi. Ampaw hindi, pero ngayon po hindi na. Hindi In na fact, ganoon. pati yung sweldo ng mga PAW lawyers, tataas din at yan. par sa mga iba pang mga sa prosecutor. Oo. Ganon. Saka yung ibang mga kinukuha ang mga judges ngayon sa MTC at RTC ay galing sa Public Attorney's Office. Ayan. Ganong katindi. Ay, ang kinis dito ni Iba. Lakay Deo Mukhang Macalmo. matitindi, Naka-spooting din yun. Ayun, si Angelo Palmones. Tama na! Tama na yan. Thank you, Public Attorney's Office. Alas 6:27 ang ating oras. Ikinalungkot naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang sinapit ng dalawang nasawing Pinoy kasabay ang pagkondina sa ginawang terror attack ng Hamas group sa Israel. Kasabay nito, tiniyak ng punong ehekutibo na sasaklolohan ng pamahalaan ang mga naapektuhang kababayan natin sa Israel. Alas 6:28 ang oras ngayon. Naimbag na bigat kada kayo amin na po. Agriing kayo, gising na. Tumaas pa ang presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado sa gitna ng nagpapatuloy na gyera sa Israel. Sumipa pa ng 25 sentimos ang Brent crude kahapon at ngayon nasa $87.90 na kada bariles. Itong Lunes, higit $3.50 ang itinaas ng Brent at US West Texas Intermediate Crude. Naamba ang merkado na mapurnada ng Hamas-Israel war ang supply ng krudo sa Middle East at magkakulangan sa nalalabing buwan ng taon. Alas 6:28 ang ating oras. Naimbag na bigat kada kayo amin na po. Wag rin kayon, gising na. Ibinunyag ng Department of Justice ang kung sino-sino ang mga opisyal ng Department of Agriculture na sangkot sa hoarding at smuggling ng sibuyas. Itets. Ayon kay Justice Secretary Crespin Boying Remulla, ito ay sina Department of Agriculture Assistant Secretary Christine Evangelista at Bureau Plant Industry Officer in Charge Juniper Disagun at Glenn Panganiban. Nako. Na pawang mga naharap ngayon sa graft and corruption charges. Matindi. Mga top officials yan, kumbachero. Mga bigatin yan. Ano yan, immediately sususpendihin sila, kumbachero, pending investigation. Ganon, matik yan sa gobyerno, matik yan ganyan. Lalo na't ang Department of Justice Secretary pa mismo ang nagtukoy ng kanilang mga pangalan. Muling nakatanggap ng panibagong bomb threat ng Manila International Airport sa pamamagitan ng email. Nagpakilala ang suspect na isang Japanese lawyer na si Takahiro Karasawa at ipinadala ang mensahe madaling araw ng Martes, October 10, 2023. Bahagi ng mensahe nito na may itinanim siyang high-performance bomb sa isang eroplano mula Japan patungo sa airport ng Pilipinas. Una rito, nakatanggap din ng bomb threat ang kaahap sa pamamagitan ng email, kaya isinailalim sa heightened alert ang 42 paliparan sa bansa. Alas 6:30 ang ating oras. Diyos maray na aga sa Indugabos mga Bicolano. Mata na kamo, gising na. Sinibak na sa pwesto ang 10 training personnel ng Philippine Coast Guard sa isa nitong regional training center dahil sa aligasyon ng katiwalian at pagsingil ng hindi otorisadong fees sa mga recruits. Ayon kay Rear Admiral Armand Balilo, spokesman ng Philippine Coast Guard, bukod sa 10 sinibak ay inilipat naman sa ibang units ang iba pang tauhan. Sinabi ni Balilo sa DZRH na hindi nagdalawang isip si Admiral Artemio Abu, ang commandant ng Philippine Coast Guard, nang malaman ang insidente at kaagad na nag-utos ng investigasyon. Yan. Nilinaw din ni Balilo na ang PCG training ay libre. At naglaan nga ang gobyerno ng 43,000 pesos
sa bawat isang recruit. Ganun, no? Talaga. Well, hindi po natin ito pababayaang maging tradisyon o maging kaugalian sa Philippine Coast Guard. At ito po ay isang maling sistema at kami po ay hindi magpapabaya na parusahan yung mga dapat parusahan, yung mga nagsisimula nito. Lalong-lalo na po yung mga nag-i-scam sa ating mga recruiters, mga recruitment po. Oh, yun. Yan po si Coast Guard spokesman Rear Admiral Arman Balilo. Thank you sa mabilis na pag-aksyon ng Coast Guard sa pamamagitan ni Admiral Artemio Abu. Di ho ba kahapon na panood ninyo at napakinggan yung pagsasalita ng isang recruit na tinaguriang si si Robocop. Si Robocop. Si Robocop ay pumasok kung mga recruit ng Coast Guard. Siningil pa. Siningil. Ayan o. Pakinggan nga natin ulit yung sinabi ni Robocop. Pinapahawak nila sa amin, and then may withdrawable slip kami na binibigay sa kanila kung magkano yung winidraw namin, and then depende sa kanila bibigyan kami 1,000, 2,000, less pa doon yun sir yung bibilhin namin mga gamit para sa sarili namin. Ayan. So yan po yung ang paglalahad ni Robocop. Robocop ang bagong recruit ng Philippine Coast Guard, pero dahil sa kanilang paglantad na yan at pagsasalita, eto na. Action ngayon! Tama. Actually, yun ang hinahanap natin sa gobyerno kung Bachero eh. Hindi yung ngayon, pagtatakpan, hindi yung walang ganyan. Walang ganun. Ito, at lagi naman natin, hindi tayo nagdadalawang bibig, dalawang salita sa Pangulo eh. Sa Pangulo, hindi lang sa baba, kasi mga mabababa to eh. Yung training, training director. Well, middle manager siguro yun. Pero sa mas mataas na posisyon sa pamahalaan, dapat may mga ginaganyan din ng Pangulo eh. Yung bang pagka nakarating sa kanya, pwede namang suspindihin yung mga yan muna, habang pending investigation. Hindi naman parusa eh. Hindi ba? Meron naman. At yun talagang dapat sa gobyerno. Gobyerno ito eh. Kapag nasa gobyerno ka at ikaw ay inakusahan ng kung ano-ano, lalo na nga at may batayan yung nagsasalita, matik yun. Dapat matik yung bumaba ka sa pwesto. Suspindi mo na. Tulad ng sa LTFRB, isang taon. Sinuspindi lang na isang taon. yung OIC ba yan? Ina-point na isang taon. Isang taon? OIC. Kaya nawala na ng pag-asa si Chairman Guadis. Paano ngayon yan? Ewan ko sa kanila. Hindi, saka totoo, pati yung pag-atras ni Jeff Gallios, pagdududahan na yun. Wala na. Ewan ko kung sino pa maniniwala kay Jeff Gallios ngayon. Oo nga. Doon sa whistleblower. Naka-isang araw lang, tumambling agad eh. Kaya nga. Ay, nako buhay. Susunod! Tito Boy! Meron po tayong update dun sa batang namatay ilang araw matapos na sampalin umano ng kanyang guro. At lumabas na po ang resulta ng autopsy ng PNP. Nakakausap po natin ang hepe ng Antipolo City Police. Abangan! Lahat ng yan at iba pa sa pagbabalik ng ACS Balita. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Flanax. Kapag may pangamba sa pain medicine, don't worry. Maging panatag. Mag-Flanax. Ang balitang ito. 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Alas 6:38 na po ng umaga. Kausapin natin kung Bachero ang hepe ng Antipolo City Police, si Police Colonel Ryan Manondo. Colonel Manondo, magandang morning. Si Katunying po at saka si Jerry. Hepe? Good morning, Colonel. Hello, Chief. Mukhang naputol yung linya natin kay Hepe. Meron na po kasing lumabas na autopsy report kaugnay po nung pagkamatay nitong bata, ilang taon? 14 years 14, old. 14 na anyos. estudyante po ng Peña Francia High School. 14 anyos siya pero grade 5 pa lang. Grade 5. Elementary pala, sorry. Elementary school dyan sa may Mayamot, Mayamot, Antipolo.
Kaya lang, medyo technical po eh. Tsaka inaalam natin kung sampal nga ba ay kinamatay ng bata. Oo, nasa linya na natin si Colonel Ryan Manongdo, ang hepe ng Antipolo Police. Colonel, magandang morning. Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Yes po, magandang morning po, Sir Opo. Tunying at Jerry, sir. Yes, sir. Okay, kayo nga po magpaliwanag, ano po ang resulta nung autopsy report sa maiintindihan nating lahat? Yes po, no? Magandang umaga po again. Una-una, no? Natanggap po natin ang resulta po na galing sa forensic group nung kahapon po, ng hapon, na mga around before 4 o'clock. At minabuti natin na imbitahan yung member po ng pamilya, especially yung mother ni Francis, no, na kasama namin na pumunta sa forensic unit po dito sa may Rizal provincial office. At yung doktor na lang po magpaliwanag kasi ako rin po ay hindi po related sa medical courses. So mas minabuti ko na yung doktor na po magpaliwanag kay Madam Elena. At yun nga po, no, lumalabas po dito ang summary po isa, ang cause of death ng kanyang anak ay hindi po maire-relate doon sa pananampal na naganap ng September 21. Because ito ay maiko-connect doon sa isang napaka-rare condition sa utak, yung tinatawag na arteriovenous malformation, no? In simplified form po, no, ang ibig sabihin po nito ay yung isang condition sa utak na kung saan ang mga ugat na napakaliit ay nagkabuhol-buhol. Parang since nung kabataan niya, natural po ito, natural. Bali, nag-rupture lang nung yung panahon na talagang sakit na yung ulo ng bata po. Pero wala hong hindi alam ng magulang at maski nung bata na ang kanyang anak ay may ganyang rare condition, Colonel? Yes po, no. Actually, yun nga, after nung nalaman ko rin, nag-research din po ako. Ito ay napaka-rare na hindi talaga siya madidetect. Madidetect mo lang siya pag tapos na ang lahat. I mean, pumutok na, everything is gone na. Doon na lang natin madidiscover during the autopsy. Prior to that, walang manifestation na sumasakit ang ulo or whatsoever. Wala po. Talaga ho, no? Pero yung sampal, nakakontribute ho ba yun doon sa pagputok kaya? Yun nga rin po yung in-explain ni Dr. De La Cruz kahapon na malayo po, no, kasi sa mga head injury, ang sinasabi nga is yung mga trauma na head injuries, patagal na po yung 48 hours po na sa mga aksidente, sa mga boxing, sa mga alam natin na mga serious physical injuries, matagal na yung 48 hours para hindi mag-manifest yung mga symptoms na naka-apekto nga yung pananampal po. So na-rule out po natin ni Dr. yun kasi nga September 21 pero September 26 lang nag-manifest yung signs nitong arteriovenous malformation po. Pero Doc, Hindi siya doktor. Nakinig lang siya kay Doc. Nakinig lang kayo kay Doc pero nagtunog doktor na kayo, Colonel. Very convincing kayo, Colonel. Kasi isipin yung napagkama. Nakaputi ho ba kayo? So, linawin ho natin, maski ang magulang ay hindi niya alam na may ganyang wala daw ho siyang senyales na nakita sa anak niya na maaring may ganong kondisyon ng anak niya. Wala po kasi kahit na po ang ating pong mga doktor po nagsasabi na parang traitor ito na bigla na malalaman na lang natin huli na ang lahat. As in, pumutok na kasi we cannot detect that daw. No? Hindi daw natin kayang i-detect siya nang wala tayong nararamdaman. No? Siyempre, pag wala nga tayong nararamdaman, siyempre, you will say na normal tayo. Normal, wala nang problema. Pag pumutok na, late na yon, within the 48 hours, mahaba na yon for So for the record lang po, Colonel Hepe, no? As far as Antipolo PNP is concerned, wala pong kinalaman yung pagsampal ng teacher sa bata kaya siya namatay according to yung forensic examination. Yes po, totoo po yun. Nalinaw na po ng ating autopsy report na hindi po connected, no, yung pananampal dun sa pagkamatay po ng bata. Nagkataon lang, po. Pero yung teacher, okay, dun po naman sa
pagkasampal. Ano na po ba ang naging resulta ng investigasyon nyo doon? Doon sa pagkasampal? Yes po. No? Unang-una, no, iba, yung pananampal is talagang nangyari, no, yung sa ating investigasyon, nakuha na tayo ng mga statement. No? However, ang ipapile po natin na complaint sa kanya ay hindi po homicide kasi nagtagpuan na natin na walang connection. So, yung pananampal mismo, violation po ng Section 10 ng Republic Act 7610 po yun, yung other acts of neglect, abuse, cruelty, and exploitation po. Anti-child abuse po ito. Doon napapatak. Pero doon po ba sa investigation ninyo, sa pagtatanong nyo sa teacher, mga kapwa estudyante nitong si FJ, anong klaseng pagkasampal po ba ginawa? Malakas ka malakas ba? Po ba? Sabi ko nga, no, yung relative lang sa explanation ng mga bata, sabi lang malakas. Pero kung malakas po ito na, as we imagine na makaka-apekto sa internal organs ng, especially the brain, dapat po may external symptoms, no, ano yung mga Diba, pasa o bukol. Yes, bukol o pamamaga or dumugo or kahit sa tenga niya sana may mga sensitive na tissues diyan na tama na broken, gano'n. So wala pong external na inspect po, no, ang ating doctor po. Opo, okay. At least klaro na 'yon. Colonel, maraming salamat po sa inyong oras. Kumusta po sa mga taga-Antipolo at hinay-hinay po sa Suman at saka sa Mangga. Salamat po. Thank you, sir. Salamat po. Si Colonel Ryan Manongdo, ang hepe ng Antipolo Police. O yun, klaruhin na natin ito po'y siyensya at ebidensya ang nagsalita na wala pong kinalaman yung pagkasampal dun sa kamatayan ng bata. Na-tiyempo lang. Coincidence. Oo, talaga naman. Pagka minamalas ka. Minalas lang talaga si teacher. Oras po natin, 6:46. Magbabalik po kami. Walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning. Anong araw ba today, kumbachero? Today and every day is Smart Dishwashing Day. Yuhu! At sa ating everyday dishwashing, syempre, Smart Dishwashing Paste. Heavy duty and linis dahil may double tanggaling formula. Kaya tanggal sebo, tanggal bakterya pa. Saan ka pa? Yan ang Smart Dishwashing Paste. Sa plato, kaldero at plastic, linis, fantastic. Kaya number 1 ng Smart Dishwashing Paste, a product of ACS Manufacturing Corporation. Ipinaalala po ng Malacanang na walang pasok sa buong bansa sa October 30 para bigyan daan ang barangay at sangguniang kabataan elections. Nakapaloob sa Proclamation number 359 ang Special Non-Working Day. Ito po'y pirmado ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Yehey! Happy long weekend! Yun! Samantala, nadali na rin ng hackers ang system ng Philippine Statistics Authority o PSA kasunod ng nangyaring pag-atake sa computer system ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Gayunman, nilinaw ni PSA Undersecretary Dennis Mapa na tanging ang CBMS lang ang nakompromiso na datos at hindi apektado ang Philippine Identification System o PhilSys at maging ang Civil Registration System. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Sa mga nasa barangay CAA Las Piñas, lakasan nyo na ang radyo ninyo o kaya yung TV nyo. Bakit? Meron pong isang tao dyan namimigay ng pera. May dalang bag? May daladalang bag ang bagman ng DZRH. May daladalang limpak-limpak na pera. Abangan po yan, barangay CAA Las Piñas. 10 minutes bago ang alas 7. Balit. Baha. 2x2. 2x2. Okay, alas 7 na ng umaga. Uy, nadali mo kung iba ba ko alam mo pasok, ko pasok ha. Pasok lahat ha. Si Hit, alam mo ang gusto thumbs up. Araw-araw ito ang aking pasanin si Hit.
Gusto kong mapaligaya lagi itong si Kuya Het natin. Gusto ko sanang paligayahin din naman tayo ng DZRH Television. Meron ba kayong kopya dyan nung maikling statement ni Secretary Jimmy Bautista? Yung statement niya na kanyang itinatanggi ang kanyang pagkakasangkot sa kanya. Paratang sa kanya. At siya ay naghahandang mag-file ng maghahabla daw siya. Reklamo. Oo, may kopya ba tayo nun, mga taga DZRH Television? Sige nga. Habang nire-ready nyo yan, babatian lang muna natin ang happy birthday. Si Engineer Katrina Cassandra Santos. Engineer Casey. Casey Santos, anak ni Elmer Santos. Ngayon pala ang birthday, October 12. Engineer Tony Nanggel, magandang morning. Magandang morning. Sabi ni Mel Magno, super tama po kayo mga boss. Super bait talaga. Si boss si Secretary Jimmy Bautista. Yan, si Mel Magno ay diyan nagtatrabaho sa airport. Ayan, sa immigration. Nakaka-encounter niya yan. Nakaka-encounter niya. Kahit nung nasa Philippine Airlines pa siguro. Si itong si Secretary Jimmy Bautista. Yun naman talaga ang feedback natin diyan kay Secretary na napakabait. At saka ang totoo nun, yung iba pa, kumbachero, yung iba pang mga naririnig natin sa DOTR, mas naniniwala ako na pinaglalalangan ng mga ibang bugok diyan sa DOTR si Secretary. Lalo na yung mga dikit na sinasamantala yung kabaitan ni Secretary. Kaya nga ang ating pakiusap umpisahan ng Pangulo, kung pwede ba bumagsik ng konti. Pagka may mga halimbawa lang, kumbachero, di ba, ito inaksyon na ng Coast Guard yung training director na isinusumbong. Secretary Jimmy Bautista, malala ito, yung nagte-training sa mga marinero natin, sa mga seamen natin, eskwelahan na pag-aari ng Marina Administrator. Hindi po ba malaswa yun? Conflict yun. Maliwanag na conflict of interest yun. Kung po yun ewan ko kung ano ba nire-report kay Secretary Jimmy Bautista. Pwede niya hindi, nag-divest na po yan divest. Kalokohan lang yung mga divest. Hindi dapat nahihiya mismo yung mga tao na iyon. Hindi ba, kumbachero? Pinasok-pasok nyo ang gobyerno, alam nyo naman na magkaka-conflict of interest. Kung pwede sana, mahiyaman lang kayo, wag nyo nang, kahit na nga ba nag-divest pa kayo, wag nyo, iban nyo sa opisina ninyo, o kaya sa transaksyon sa opisina ninyo, yung kumpanya na dating kayo ang pangulo. Hindi ba napakasimple lang nun? Ang linaw nun. Ang bait ni Secretary Jimmy Bautista. Andito po pahayag ni Secretary Jimmy Bautista. Panoorin po ninyo. I am saddened by the baseless allegations being thrown at me that I am involved in corruption. Please allow me to categorically say that I never accepted any money or favor since assuming the post of Transportation Secretary. When I took the helm of Department of Transportation, I vowed to serve the country and the Filipino people with integrity, which to me is more precious than any material wealth. I intend to strongly defend the truth and my name, so I plan to file the appropriate formal complaint to whoever has been maligning me. While these allegations may have distracted us from our work, I vehemently deny involvement in any corruption or inappropriate activities. Yan po ang wala pa isang minuto napahayag ni Secretary Jimmy Bautista kaugnay nung sinabi nitong si Jeff Galios Tumbado. Sinabi niya kasi sa kanyang press con, at nag-press con pa sila, na nagkakalagayan dyan sa LTFRB. At yun daw po ay nakakarating sa DOTR Secretary. Ayun. Medyo mabigat po yung aligasyon na yun. Kung wala pong batayan doon, walang ebidensya doon, aligasyon lang po yun. Ayan. At ngayong nag-recant o nagbawi na ng kanyang mga akusasyon si Jeff Tumbado. Paano na ngayon yan? Kaya nga, pwede bang ibalik si Chairman Guadis? Pwede bang bawiin
suspension sa kanya Oo. na ipinataw ng Pangulong Bongbong Marcos. Paano naman yung OIC na may petsang 1 taon? Oo nga, Oo. paano pa yun? Paano yun? Paano yun? Ang bigat ng problema dyan. Oo, sobrang bigat. Saka kumbatsero, ang tanong natin, yung bang recantation nitong si Jeff Galios Tumbado, kahit na ito ay in the form of an affidavit, Oo. paniniwalaan natin. Ayun na nga. Oo. Alin doon ang paniniwalaan Alin natin? sa dalawang statement niya ang paniniwalaan natin? Yung pong open press conference na inisa-isa niya ron yung kanyang nalalaman bilang kasi authority siya eh. Oo. Siya Nasa loob siya eh. Nasa loob siya eh. Mga kababayan. Tapos, yung pangalawa, nagsosorry na siya. Oo. Unintentional daw po yung kanya pong ginawa. Nagsosorry na siya. Ano yung mga binanggit niyang mga kadahilanan? Parang nagpabigla-bigla lang daw siya sa kanyang mga ginawa, sa kanyang mga sinabi. Kaya lang, ngayong bumawi na siya, binawi niya yung mga salita niya, kailangan din bang magbawi ng mga pahayag, yung iba't ibang transport groups na nagsabing, hindi, yan nga yung nangungulekta sa amin eh. Ayun. Yun, Paano si yun? Jeff daw ang nangungulekta sa kanila para kay secretary. Kay para chairman. kay chairman. Para kay chairman. Ito po sabi niya that after a careful reflection and deliberation, matapos ang mahaba-habang pag-iisip at pag-ninilay-nilay, it kain? Kumain naman pala. It is my honest desire Ito ang aking tapat na pagnanais to reiterate whatever allegations may have been said na ipagdiinan na kung ano man ang aking nasabi during the press conference on October 9, 2023. Ayun, yun nga yun. Sa press con, where the public declaration was made, were all unintentional and misguided. Ay mga hindi sinasadya. That all of the things said were born out of impulse. Na ang mga bagay na aking nasabi ay bunga lang ng pabigla-bigla. Irrational thinking. Walang maayos na pag-iisip. Misjudgment. Poor decision making. Naku, takot-takot Abogado tumira nito. Alam mo na yung mga Sigurado. abogado eh. Pagka tumira yung abogado, pare-pareho naman ng kahulugan eh. Yun din. And was encouraged by some individuals dahil sa panghihimok ng ilang individual to make the statement na gawin ang pahayag which na may have added to my confusion and affected my better judgment. Na nagpadagdag sa aking pagkalito at nakaapekto sa aking mahusay na pagpapasya. That I have issued this sworn affidavit Na as a form of public apology. Na aking inilalabas ang affidavit na ito bilang paghingi ng paumanhin in favor of Chairman Teofilo Guadis III, para kay Chairman Guadis, Secretary Jaime Bautista, Secretary, and to the office of the President. Ayun, sa lahat na pala. Yan na sinasabi ko. Kaya lang, kumbatsero, paano yung ibang mga ebidensyang naisumitin na niya? Paano yung mga ebidensyang naipakita niya sa iba? So yung, paano yung mga text? Paano yung mga text? Nahak daw. Pwede. Nahak yung cellphone ni Chairman. Yung cellphone niya. Nahak din? Baka. Paano yung kumakalat ngayon na recording? Nako. May recording eh. Nailabas ba niya? Ewan ko kung nailabas niya yun, pero may recording. Nako, pero yung kumbatsero, ano? sabi ko nga doon, nung unang binanggit niya sa akin yun, hindi pwedeng ilabas yan. Because that's wiretapping. Wiretapping yan. Basta tinirecord mo. Inadmissible in court yan. Inadmissible in court. At baka ikaw pang makasuhan dyan. Ay, talaga. Kaya dito sa pangyayari ito, meron na namang moral of the story. Ito po ang ano po ang natutunan? Noong una, doon sa una ay meron tayong leksyon na natutunan. Ano ang una natin? Ano nga yun, kumbatsero, natutunan natin doon sa unang leksyon? Ang una nating leksyon ay pipili kayo ng bag. Kailangan mahusay kayong pumili ng bagman. Bagman. Na hindi ka ilalaglag pagdating ng panahon. At dito ho, sa pangyayaring ito,
ang moral of the story, yung huwag ka magpapabigla-bigla. Huwag ka magpapabigla-bigla. Kung Kahit ano man may ang- mga nambubuyo pa sa'yo dyan. Kahit, parang yun ang dating May nambuyo lang May daw sa nambuyo kanya. lang sa kanya Oo. na naging dahilan para lalo siyang ma-confuse, malito, at maapektuhan ang Tama. kanyang pagpapasya. Kaya nga Kaya mahirap kumbatsero, sabi nga pagka bumato ka sa bahay na yung glass house, pagka bumato ka, kumusta ba yung bahay mo? Ayun na nga, totoo yun. May malinis ba yung kung mababasag may bahay ng kapitbahay mo? Kumusta ba yung bahay mo? Mas marami pa lang dapat basagin sa bahay mo. Hindi ba, mga kababayan? Kaya nga. Anyway, ngayon masakit ang ulo niya. Masakit ang ulo niya, pero ako kumbatsero personally naniniwala ako na yung mga pinaglalabas niya na yan, hindi hacking yan. Hindi hacking yan. Hindi! Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baja. 2 por 2. 2 por 2. Nasa na si Sherwin sa ating Malakas tayo. Dahil malakas ang kako makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itodo nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakaina ang matiyempuhan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas promo, hatid sa atin ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ahoy! Magandang morning kay Kong Ador Plato. Magandang morning. Thank you po. Magandang morning. At ganun din kay Engineer Bernard Castro at kay Doc Carlo Katabihan, kay Ka Jerry Labasan, sabi ni Aya Jerome Tang. Yang mabait at professional talaga yang si Jimmy Bautista. Kahit nung siya ay nasa Philippine Airlines pa. Iba lang talaga sa gobyerno kumbatsero yung corporate governance ay ibang-iba sa public governance kumbatsero. Medyo iba talaga. Baka maraming nananakmal sa likod niya dyan. Baka kasi kung ano yung naipundar mo nung ikaw ay nasa private sector, baka gumuho at maubos lahat yon. Yung kung ano man yung integridad at kredibilidad na naipundar mo doon, mauubos ng husto kapag ikaw ay nasa gobyerno. Kapag hindi mo binantayan ang iyong trabaho, ang iyong opisina na pinaglilingkuran, at ang mga kasama mo nakapaligid sa iyo. Lalo na yung pinagtitiwalaan ninyo. Yung may access sa iyo. Yan. Yung nakapagsasalita for and in your behalf. Captain Ernesto Villa, magandang morning. Ito na. Speaking of Captain, dito sa CAA Las Piñas, maraming piloto rito. Tama. Ay, dyan po sa CAA Las Piñas, ang ating RH6 Sherwin Alfaro. Come in, Sherwin! Yes, Katunyeng, Jerry, na kahit na medyo makulimlim ngayong umaga, talaga namang malakasan pa rin yung ating pagbabantay at pag-ikot dito nga sa Barangay CAA Las Piñas. At una natin na tsempohan, itong papasok ka na, diba? Saan ka nagtatrabaho? Kasinero po. Anong trabaho mo? Pintor. At na-tsempohan natin itong pintor na to na merong hawak-hawak na cellphone at naka-tune in sa DZRH. Ano yan, Facebook o YouTube? Si Janjan, anong pinanood mo? YouTube o Facebook? Ano po, Google po. Sa Google. Sa Google search? Ano ba yan? Google Pro. Google Pro. May Google Pro rin pala ang DZRH. Meron ba? Meron pala tayong gano'n, ha? Iba talaga yung dakilang pintor talaga yun. Tignan mo naman, papasok, ano yan, baon-baon yung phone na nagmumonitor ka habang papasok? Opo. Sino paborito mga announcer? Anthony, Jerry. Sino? Anthony tsaka si Jerry. Parang duda ka pa, Pabigyan natin Ayun, ako. Hindi ka pa nagtatrabaho, may sweldo ka na. Pwede na hindi pumasok ngayon. Magkano ba sweldo niya bilang pintor, partner? Sa Ateneo? 700 po. 700. Anong oras ang pasok mo?
pwede ka na mamuhunan, pwede ka na magtayo ng sarili mong negosyo. Ha? Hindi. Gamit ang pera. Ano oras pasok niya, Sherwin? Ano ang pasok mo? 7 po. Late na. Patay ka. Patay ka ngayon. Patay ka. Late na. Sige na, pasok na, kuya. Pero dito eto tong luntiang bahay na ito, malakasan din kung makinig. Yan po. Ito ng bahay. Magandang umaga po. Ang pangalan nyo? Ronnie Pasa po. Ronnie. Ronnie, ato yung radyo. Ayun, nag-iingit ang radyo, pero pakita mo yung radyo mo. Ayun, no? Yun, parang TV. Yung radyo mo, parang TV nga, ano? Ganda, ano? Oo. Ano yan, matagal na yan? Matagal na po. Matagal na rin kayo nakikinig sa DZRH. Matagal na po kung nagiginig ng DZRH. Sino nga paborito mga announcer sa DZRH? Si Anthony Taberna at saka po si Jerry Baha. Si Jerry Baha, si Anthony Taberna. Bigyan ng 1,000 pesos! Bigyan na. Kailan pa ba sila sa loob? Maraming salamat po sa DZRH. Love ko po yung DZRH. Ano bang sintensya sa kanya? Bakit siya nasa oblo? Kamusta dyan sa loob? Para kayo nasa rehas eh. Kailan ka lalabas? Para nasa kulungan eh. Ay, maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyo, ha. Ang ganda po ng bakod nyo at very green. Punong-puno ng halaman. Anthony, ang hangat natin ang kanyang kalayaan. Kaya mabuhay ka. Pero may malakas pa rito. Isa pa. Thank you. May malakas na nakatune in din sa DZRH. Ayan, sino yung naglalakad na yan? Sino yung naglalakad na yan? Yan, yung dalang hita ba yan? May dalang hita si ate. Oo nga. Tayo magandang umaga. Ayan, kasi yung radyo nyo. Ayun! Ayun mo nga naman. May radyo na. Bakit kayo nananaming pag umaga? Ganyan yan kasi nagagawa ko ng electronic. Technician pala. Oo, umaga. Sino paborito yung announcer sa DZRH? Sila Tunying. Tunying, sila Jerry. Tigyan to ng 1,000 pesos. 1,000 agad, Ano sabi nyo? Salamat sa DZRH. Ayan ko, sabi si Tunying, sila Jerry. Tatay, salamat po sa inyo. Ano yung, kayo pala technician? Electronics. Kaya madali sisiw sa inyo ang mga radyo-radyo, ano? Ayun, yung pala, may TV. Ayos pala. Ano pwede, merong nagpupunta dyan para magpa-repair, ganon? Hinahatid ho. Hinahatid dyan. Ano pa ho ba mga ginagawa niyong sira? Electric pan. Ayun. Oo. Ano address, Sherwin? Baka pwedeng may magpagawa. Ano address nyo dito sa CAA? Block 2, lot 9. Ayan. Block 2, lot 9. Ayos. Block 2, lot 9, Erling Street. Reyes Street. Erning Street. CAA. Ayan. Yung pang radyo, Sherwin, kaya niyang gawin TV. Ay, harapan tayo dyan. Radyo na, TV pa. Salamat po. Thank you. Thank you. Maraming salamat din at siyempre maraming salamat sa lahat ng mga nakatutok sa CAA dito sa Las Piñas. Baka kayo nasusunod na winner natin ang malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas promo. RS number 6, Sherwin Batal para tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Sherwin, si Anthony Corrales, malapit na raw sila sa Pulang Lupa, Camellia Village. Pumunta ka na rin daw doon. Naiigit. Si Caselo Lagmay, puntahan mo raw siya sa Nueva Ecija, Saragossa. Oo, maraming kumbatsero. Caselo, magandang marami umaga po. tayong mga kababayan na nandoon sa probinsya na naiinggit dito sa mga pinupuntahan nitong si Sherwin. Pina-project mo ba yan, Sherwin? Wala na ata si Sherwin Sana next time, Sherwin, punta tayo kahit sa malapit-lapit. Nearby provinces. Halimbawa, Laguna, Cavite, Rizal, Bulacan, Nueva Ecija, Tarlac, Basilan. Nako, malayo na yung Basilan. Malayo na ba? Tonying at Ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2 por 2. Magandang umaga kay Gary Ko, kay Louie Caba, kay Celine, kay Apolonio Meman, kay Leo at saka kay Kali. Mga nanonood sa atin
sa YouTube. Thank you! Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP! Oras! Eksakto, en punto. 7:20 na umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon. Makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Sa ulo ng ating mga pangunahing balita, pananampal ng guro walang kinalaman sa pagkamatay ng grade 5 student sa Antipolo ayon sa autopsy report. Whistleblower, binawi ang alegasyon ng korupsyon sa LTFRB. Nag-I am sorry naman si Secretary Bautista umalma sa pagsasangkot sa kanya sa anomalya. Pag-uwi ng 2 OFW na nasawi sa Israel, pinoproseso na. 3 Pinoy na nasawi sa Israel-Hamas war, kinukumpirma pa ng Philippine Embassy. Meralco may taas singil ngayong buwan. 2 turistang Pinoy na aresto sa halos 100 milyong pisong halaga ng heroin sa Taiwan. Nako po! Kaya. At 8 tao biktima ng sex trafficking, kabilang ang 6 na menor de edad na rescue sa Maynila. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang 7:22 ng umaga. Magbabalik po kami pagkalipas ng 3 araw. This Alas 7:29 na ng umaga. Patuloy tayo sa mga balita. Hindi pa kayo nag-uumpisa. Ba't patuloy? Mag-umpisa na tayo sa mga balita. Hindi namatay sa sampal ng guro ang grade 5 student na si Francis J. Gumikib sa Antipolo, Rizal. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Lieutenant Colonel Ryan Manongdo, hepe ng Antipolo Police, na sawi sa rare condition ang bata na nagkabuhol-buhol ang maliliit na ugat nito. Batay sa autopsy, malayo sa pananampal ang dahilan ng pagkamatay ng bata dahil tumagal ng higit 48 oras. Kumbinsido ang Antipolo PNP na may nangyaring pananampal pero sa halip na homicide ay kakasuhan na lamang ng paglabag sa anti-child abuse law ang guro na si Mirasol Sison. Malayo po, no? Kasi sa mga head injury, ang sinasabi nga is yung mga trauma na head injuries, matagal na po yung 48 hours po na sa mga aksidente, sa mga boxing, sa mga, alam natin na mga serious physical injuries, matagal na yung 48 hours para hindi mag-manifest yung mga symptoms na naka-apekto nga yung pananampal po. Na-rule out po natin ni Dr. yun kasi nga September 21, pero September 26 lang nag-manifest yung signs nitong arteriovenous malformation po. Yan po ang tinig ni Colonel Ryan Manongdo, ang hepe ng Antipolo Police. Sa ibang balita, binawi ng whistleblower na si Jeff Tumbado ang nauna niyang aligasyon ng korupsyon laban kina Transportation Secretary Jaime Bautista at LTFRB Chairman Chofilo Guadis III. Sa kanyang affidavit of recantation, sinabi ni Tumbado na may ilang individual ang humihikayat sa kanya para magsalita at ang expose niya ay resulta ng irrational thinking, misjudgment at poor decision.
Sinabi nito na matapos ang kanyang pagmumuni-muni, nagdesisyon siyang bawiin ang kanyang mga akusasyon na lahat ay misguided at unintentional. Nag-I am sorry rin si Tumbado Quinaguadis Bautista at maging sa Office of the President sa mga nauna niyang aligasyon at wala raw siyang intensyon na sirain ang integridad at reputasyon ng sinuman. Ngunit sa kabila ng pagbawi sa kanyang akusasyon, pinanindiganan nito na may problema talaga sa LTFRB na kailangang maaksyonan, maimbestigahan at mapanagot ang mga responsable rito. Nagbabala si DOTR Secretary Jimmy Bautista na kakasuhan ang mga individual na kumakaladkad sa kanya sa korupsyon. Sa kanyang video recorded message, pinabulaan na ni Bautista na sangkot siya sa kurakutan sa LTFRB o anumang iligal na gawain. Idiniin ng kalihim na wala siyang tinanggap na anumang pera o pabor simula nang maupo siya bilang kalihim ng DOTR. Sumumpa raw siyang magsisilbi sa bayan at publiko nang may integridad nang tanggapin niya ang posisyon sa gobyerno. I am saddened by the baseless allegations being thrown at me that I am involved in corruption. Please allow me to categorically say that I never accepted any money or favor since assuming the post of Transportation Secretary. When I took the helm of Department of Transportation, I vowed to serve the country and the Filipino people with integrity, which to me is more precious than any material wealth. Yan po ang tinig ni Secretary Jimmy Bautista ng DOTR. Inaasikaso na ng pamahalaan ng proseso para maiuwi sa Pilipinas ang 12 Pinoy na nasawi sa mga kaguluhan sa Israel. Ayon sa Presidential Communications Office, nakikipagtulungan na ang Philippine government sa mga opisyal ng Israel upang mabilis na maiuwi sa bansa ang bangkay ng 32 anyos na bagong kasal na Pinay mula sa Pangasinan at ang isang 42 anyos na lalaki na nagmula naman sa Pampanga. Namatay ang Pinay caregiver ng pagbabarili ng mga sumalakay na Hamas militant sa bahay kasama ang kanyang amo. Ang isa pang nasawing Pinoy ay kabilang naman sa mga kinidnap ng Hamas at ito ay may asawa taga Pampanga. Samantala, kasalukuyan pang biniberipika ng Philippine Embassy sa Israel ang posibilidad ng pangatlong Pinoy na nasawi sa pag-atake ng Hamas sa Israel sa pamamagitan o sa inaalam ito sa pamamagitan ng DNA testing. Suportado ng Pilipinas ang Israel sa gitna ng nagpapatuloy na gyera sa nasabing bansa. Ito po ang tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos kay Israeli Ambassador Ilan Flush sa kanilang pag-uusap sa Malacanang. Nagbigay naman ng katiyakan si Flush na ginagawa ng Israeli government ang lahat upang mailigtas ang lahat ng Pilipinong manggagawa doon. Arestado ang 2 turistang Pinoy sa Taiwan matapos na mahulihan ng 9.7 kilos ng high-grade heroin na nagkakahalaga ng 100 milyon piso sa Kaohsiung International Airport. Kinilala ni MECO Chairman Silvestre Bello III ang isa sa 2 suspect na si Rolando Gozo, taga Lucena, Quezon, habang isa naman ay mula sa Bulacan. Ayon kay Bello, alam na ni Pangulong BBM ang impormasyon habang nagbigay din anya sila ng legal assistance para sa 2 Pinoy na posibleng mahatulan ng habang buhay na pagkabilanggo o kamatayan. Isa sa bawat 3 Pilipino o 33% ang nagsabi na gumanda ang kalidad ng buhay sa unang taon ng Administrasyong Marcos, mas mataas kumpara sa 29% na naitala noong Marso. Batay ito sa survey ng social weather stations na ginawa noong June 28 hanggang July 1. 2 sunog ang sumiklab sa magkahiwalay na lugar sa Quezon City at Pasay. Tinupok ng apoy ang residential area sa Novaliches QC kahapon ng hapon, umabot lamang ng second alarm. Wala namang inulat na nasuwi o nasugatan sa insidente. Samantala, 7 bahay naman ang nasunog na nakaapekto sa 10 pamilya sa Maricaban, Pasay kagabi. Lumabas sa investigasyon ng mga otoridad na nagsimula ang apoy sa bahay ni Sofia Manansala Molina at ito'y napula bago mag-alas 9 ng gabi. Alas 7:36 ng umaga, nailigtas ng NBI ang 8 biktima ng sex trafficking na kinabibilangan ng 6 na minor de edad sa Maynila. Kasunod ito ng pagkakaaresto sa isang suspect na sinasabing nasa likod ng sindikato ng sex trafficking. Ayon sa NBI, 5 sa 8 na rescue ay mga babae, 6 sa kanila ay may edad 9
hanggang 12 taong gulang. Sus Mariano Kaindo. Kumbatsero, sex trafficking, kabata, 9 to 12 years old. Sa inisyal na investigasyon, nag-aalok ng serbisyo ang undercover agent sa pamamagitan ng pagpapadala ng litrato ng biktima. Nasa kote ang suspect matapos tanggapin ng bayad mula sa NBI agents. Sasampahan ng kasong paglabag sa qualified trafficking at child abuse ang suspect. 27 OFW ang nasagip ng Department of Migrant Workers mula sa human trafficking at illegal recruitment sa Cambodia. Ayon sa mga otoridad, nagtatrabaho ang mga Pilipino bilang mga scammer sa isang crypto farm. Hinagilap ng mga opisyal ng Philippine Embassy ang mga OFW matapos humingi ng tulong ang ilan sa mga ito dahil sa hindi daw sila pinapasahod. Natunto ng kanilang kinaroroonan sa tulong ng isang impormante. Ayon kay Consul General Emma Sarne, lahat ng nasagip ng mga Pilipino ay walang overseas employment contract at hindi rin dumaan sa legal na proseso. Susunod! Tito Boy! Kuya Ronald Talents. Kilala mo ba ito, Kuya Ronald Talents? Engineer Ronald Talents? Actress. Nakipag-break sa boyfriend na aktor. Nang umutot sa simbahan. Dahil sa utot? Dahil sa utot, kumbatsero. Isang actress daw. Gaano ba kabahoy ang utot na yan kaya nga, para maging dahilan ng break-up? O dahil sa simbahan? Baka din. Baka hindi napigil. Baka papuntang simbahan, napakain ng kamote. Antindi niyan, ano? Kakaiba yan? Kakaiba to. Kakaiba yan. Dahil sa utot. Nagkahiwalay. Nawala ng girlfriend. Lahat ng yan at iba pa sa pagbabalik ng Pangunahing balita. 7:38. This time check is brought to you by Anthony Taberna at Jerry Baha. DZRH. Pangunahing balita. Ay. Ang tindi na itong ulan, bigla na lang susulpot, ano? Tapos biglang matindi ang sikat ng araw. Ay nako, kaya naman ang ating bubong kung minsan malutong na. Buti na lang may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Kaya para sa eleganteng bubong na matibay na makulay pa, mag-Cherry Loom pre-painted ka na. Oy, Engineer Ronald Talents, ito pwede sa itong Cherry Loom sa mga ginagawa mo. At pwede rin sa itong all-new Cherry Tiggo 5X Pro Hybrid, ang pinakabagong hybrid vehicle na makakasama mo sa pang-araw-araw na biyahe ng barkada o pamilya. Fuel efficient at siksik sa features na swak sa katulad mong naghanap ng sasakyang pangmalakasan ng dating, safe at panalo sa advanced functionality. Meron tong 1.5 liter turbocharged engine at 48 volt hybrid system na nagpapababa sa fuel consumption. In short, matipid, di ba? Suwabe sa kalsada, tipid sa gasolina. Secured ka dito dahil meron din itong 6 na airbags, full LED lights at double row daytime running lights, tulong para sa mas ligtas na biyahe. Kaya naman kung gusto mo nang masubukan ng all-new Cherry Tiggo 5X Pro Hybrid, bumisita sa pinakamalapit na Cherry Auto dealership o kaya naman ay i-check ang kanilang website www.cherryauto.ph. Pangunahing balita sa showbiz. Uy, happy birthday kay Lydia Tang dyan sa Vancouver, Canada. Yung may bahay ni Jeffrey. Si Jeffrey Tang, kumbatsero, anak ni Jerome Tang. Happy birthday, Lydia. Happy birthday. At good morning din kay Kuya Romel Sitin. Kuyang Romel. At happy birthday din daw kay Councilor Lawrence Ochik Natividad ng Angono, Rizal, sabi ni Cesar Bautista. Si General Rodolfo Diaz daw nanonood at nakikinig din daw, matagal na. Si General Diaz. Si General Diaz? Nasa Pangasinan. Nasa Pangasinan. Alam mo naman, yung mga retired
Balik sa farm yan eh. Oo. Yung mga generals na kaibigan natin. Parating si General Eli Cruz na lagi ring nakatutok kasama ang Strong Tiger Alliance of Riders. Ingat-ingat sa ride, ha? Ay, Kuya Jonathan Nesmundo, thank you. Pinadalan din niya tayo ng kopya ng statement ni Secretary Jimmy Bautista. Ay, meron din kami dito sa DZRH. At good morning ulit kay Ninong Dong Tolentino. Magandang morning. Oy, salamat daw sa picture taking, kumbachero. Matindi nakapag-picture tayo ng isang araw. Picture tayo. Sino yung kasama natin doon na isa? Yun, hindi binabanggit yun. Hindi binabanggit ang Hindi pangalan. binabanggit yun. Ay, Direk Ronnie Bertubin, magandang morning. Congratulations, ha? Pa-shooting na lang kayo nila Sarah Geronimo at si yung kanyang mister, si Macho. Si Matteo Gudicelli. Ayan. At magandang morning din kay Chief Arvin David ng Bureau of Fire Protection sa Parañaque. Kuya Ryan ng BIR, magandang morning. Andito na si RH47. Meron daw pong actress na nakipag-break sa boyfriend na aktor nang umutot sa simbahan. Alamin natin ang detalye ng balita mula kay showbiz legend Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Yes! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Medyo matagal na rin ang kwentong ito pero ang sarap-sarap balik-balikan. Ayun. Kasi magjowa itong isang kilalang actress at isang mahusay na action star. So nagpunta sila diyan sa Pangasinan at nagsimba sila. Bago sila magsimba, super sweet pa sa isa't isa. Siyempre, labol silang pareho. Eto na ngayon ang eksena. Pagpasok doon sa loob ng simbahan, happy pa sila. Nagkataon, hindi na kayanan ni aktor ang kanyang hangin. Ang kanyang jutotsina. Napalakas ang jutotsina nitong si aktor na ikinawindang nitong isang magandang aktres. Sabi niya, "Oh my, you are super mega bastos. Why are you here para mag-verge?" Sabi nitong si aktresa na ito. So naimbiyer na siya. Hindi niya nakinibo ang naturang aktor hanggang sa matapos ang mass. Eto na ang ending. Nakipag-break si aktres kay aktor dahil lang sa utot at hindi na sila nagkabalikan. Kaya Yung pala yun. Kaya oo, yung pala sila ang tunay na nagkahiwalay dahilan noon. ng hiwalayan nila. Sa feeling ko, hindi kaya yun dahilan kung bakit nagpa-convert din tong si aktor. Nagpa-convert na si aktor dahil sa jutotsina. Sa jutotsina, ang arte naman kasi ng actress na yon, normal lang naman yon. Yun na nga, yung nagkukwento nga sa atin ay tawa ng tawa dahil ibang klase daw talaga ang ugali ng actress na ito. Kapag ginisto, pag inayawan. Imagine, naghiwalay ng dahil sa utotsina. Ayan! Kilala nyo ba kung sino itong actress at ang aktor na may relasyon noon pero naghiwalay dahil sa verge na yan? Matagal na yan, matagal na. Pero may mga nakakahula, ang gagaling, Ano sabi? Oo. Alam nila kung sino. Baka nakikinig siya sa gabi ng bading. Baka diniscuss na ni... Diniscuss mo ba yan sa gabi ng bading? Oo. Baka inuulit mo lang dito yung mga binabalita mo, Morley, ha? Siyempre, sabi ni Morley. May nagkwento kasi sa akin yan na natawa lang talaga ako. Kaya mo lang naalala. Naalala ko bigla na, oo nga pala. Eto, may nagte-text dito. Yan ba yung may bagong video ngayon na nakita yung parang walang nakita Kucheng-cheng? Parang nga walang nakita. Ayun na nga yun. Nagtataka ako, ang bilis ng mata, parang wala namang nakita. Meron ba? Yun na ang tanong. Oy, yan ang ating chikang showbiz. Yan ang ating chika. Ayan. Ako po si Morley Alinio. Ayan. RH47. Ayan. Nag-uulat dito lang sa DZRH. Babu! Sa sports,
Pinaamo ng UP Fighting Maroons ang FEU Tamaraw sa UAAP Season 86 Basketball Tournament. Tagumpay na naitakas ng Fighting Maroons ang 80-76 panalo sa overtime ng laban sa SM Mall of Asia Arena sa Pasay City. Kumamada si Janjan Felicilda ng 17 points para sa UP habang humakot si foreign student athlete Malik Diouf ng 19 rebounds at 11 points. Nag-ambag naman ng 14 markers si CJ San Cancino at nagposte ng 77-73 abante galing sa 73-73 pagkatabla sa extra period. Hawak na ng Fighting Maroons ang 4-0 baraha sa torneo habang nalasap ng Tamaraw ang pang-apat na dikit na kamalasan. Matik nating iniiwasan ang mga pagkain o anumang nakaka-trigger sa ating allergy, pero ano ang gagawin mo kung allergic ka sa tubig? Palang ganun. Meron palang ganun. Naghahanap ako ng allergic sa kanin. Mukhang mahirap maghanap nun. Pero allergic sa tubig. Paano Gaya yun? itong 25 years old na California lady na si Tessa Hansen Smith na allergic sa lahat ng tubig kabilang ang sarili niyang pawis at luha. 8 years old daw po si Smith nang mapansin niya ang mga rashes sa kanyang braso at mga sugat sa anit hanggang sa kumalat ito sa kanyang dila, bibig at nangati na rin ang kanyang mata. Matapos ang sangkatutak na pagsusuri, nadiskubre ng doktorang ina ni Smith na meron siyang water allergy na kung tawagin ay aquagenic urticaria. Nagdudulot niya ng burning sensation ang pag-inom niya na may high water content, kaya pinaka-safe na ang dairy milk dahil binabalansin ng fat at protein ang water content nito. Ang kinakain lang din ni Smith ay mga dry food gaya ng granola bars, crackers, tinapay at dairy-based soups. Pambihira ito, no? Parang hindi rin umiinom ng tubig? Ganun. Kumbachero, gatas ang iniinom niya. Pambalansi daw yung gatas. Paano kaya pag naligo ito? So hindi rin ito naliligo? Hindi naliligo. Siya ba yan? Yung nasa picture na yan? Pero aputi, ano? Aputi. O baka gatas ang pinapapaligo. Ha? Di ba sabi noon para pumuti para ka. Kaya kang naliligo ng gatas. Parang yung sa pelikula ni FPJ tsaka ni Elizabeth Ramsey. Maliligo siya sa gatas para siya'y pumuti. Sa 1,000 mong halik, ako ay puputi. Balita sa ibayong dagat, minasaker ng Hamas militants maging ang mga sanggol sa Kfar Aza, ang border ng Israel at Gaza. Ayon sa Israeli government, natagpo ang pugot ang mga bata at mga sanggol sa kanilang mga bahay sa pag-atake ng Hamas. Sabi ng Israel Defense Forces, higit sa 100 bangkay ng Israeli citizens, kabilang ang mga babae, bata at matatanda ang brutal na kinatay ng Hamas. Sa Gaza, makikita ang tila prosesyon sa mga patay na bata na nakabalot sa kumot habang bitbit ng kanilang mga magulang papuntang punerarya. Pumalo na sa 2,300 ang namatay, kabilang ang halos 100 dayuhan sa nagpapatuloy na digmaan sa Israel. Nagatid sa kabuuan ng ating mga pangunahing balita, ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita.